Itong story na to, hindi ko siya makakalimutan kasi ito yung pinakaunang beses na naka-encounter ako ng entity or ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwan na tao. Palagi akong tinatanong ng mga tao, nakakakita daw ba ako? Nakakaramdam? Paano siya nag-start? Kailan ako unang naka-encounter? This happened sa Laguna, 2006 or 7 I think. Meron akong pinsan na sobrang close ko nung bata kami. Nagbakasyon ako sa kanila. Summer that time, yung bahay nila, ginagawa pa lang. Wala pang tiles, tapos yung bintana nila, wala pa yung mga sliding window. As in, open lang siya, tapos cortina. Semento pa lang lahat, unfinished pa yung itsura ng bahay. Tuwing hapon lumalabas kami para maglaro. Kaming dalawa lang that time kasi uniko iho siya. Wala kaming ibang kalaro, bago lang din sila sa village na yun. Kaming dalawa lang, taya-tayaan, tagu-taguan, lalaro kami sa damuhan. Kasi yung harap ng bahay, merong bakanting lote. Isang hapon, lumabas kami ng bahay para maglaro. Tapos yung nilalaro namin that time, palayuan ng bato. Wala, kukuha lang kami ng bato, tapos ibabatuhin namin siya ng malayo. Kung sino yung pinakamalayo, siya yung panalo. Wala namang kakaiba nung time na yun. Normal naman lahat. Tapos kinagabihan, nilagnat ako. Bihira kasi ako magkasakit, pero pag nagkasakit kasi ako, sobrang taas ng lagnat ko, yung tipong ma-hospital levels ka. 1 week akong nasa kwarto, 1 week akong nag-chills. Kasi kada alas 6 ng gabi, may nakikita akong bata na nakatayo sa tabi ng bintana. Hanggang ngayon, vivid pa sa utak ko kung ano yung tsura ng babae. Suot niya yellow na t-shirt, tapos yung sleeve niya parang bitin, tapos color white. Yung buhok niya parang medyo nagba-brown, then parang basa. Ang pinaka nakakatakot is sobrang dami niyang sugat. Yung mukha niya, ang daming sugat, yung dito, lalo na yung dito. Hindi ko makakalimutan yung itsura niya hanggang ngayon. Oh my God. Tapos sobrang putla niya. Yung unang gabi na nilalagnat ako, nakita ko lang siya sa tabi ng bintana. Kasi 'di ba yung window nga is open pa. Medyo probinsya yon, so pag madaling araw, hinahangin-hangin yung kurtina. Nakita ko siya sa labas ng bintana, nakatayo, nakatingin sa akin. Nung una, akala ko tao siya. Hindi pa ako aware na nakakakita ako. Akala ko kapitbahay namin na pinapunta ni tita. Siyempre pag may lagnat ka, parang wala kang masyadong sense of time. Nagigising ako kada madaling araw. Nakikita ko siya nakatayo doon. 2 days, nakatayo lang siya doon. After 2 days, natatandaan ko, nakikita ko na siya. Nakaupo siya sa bandang ulo ko. Nakahiga ako tapos nandito siya banda. Tinitignan niya lang ako. Nakatitig lang siyang matagal. Hindi ko siya kinakausap. Akala ko tao talaga siya. Pag bata ka kasi ganun eh. Hindi ko pa nadidistinguish noon na, okay, sila pala yung mga hindi tao. Nung last 3 days ko dun sa bahay na yun, sabi ng tita ko, nagsasalita daw ako. Tapos sinasabi ko lang daw, ayoko. Pero nakadilat ako. Kaya pala ako nagsasalita ng ganon. Kinakausap ko yung batang babae. Meron kasi siyang paulit-ulit na sinasabi sa akin. Labas tayo, laro tayo. Then, gumaganyan siya yung parang nagsisenyas lang siya ng bato. Gabi-gabi, umiiyak na ako. Takot na kasi ako Kahit mataas yung lagnat ko, inuwi nila ako dito sa Manila. Nung inuwi nila ako dito sa Manila, natatandaan ko nakahiga ako sa kwarto. Nakita ko ba din siya sa bintana ng bahay namin. So inisip ko, bakit siya nandito? Sumama ba siya or sinundan niya ako? Sinasabi ko pa sa daddy ko, paalisin niyo siya dyan sa bintana. Kasi nakatingin siya sa akin Then nung medyo nagkaroon na ako ng edad, nagkaroon na ako ng isip, na-realize ko na siguro natamaan namin siya. Kasi bago ako lagnatin, ang nilalaro namin ng pinsan ko noon, palayuhan ng bato. Hindi ko alam yung history nung lote kung saan kami naglalaro. Pero hanggang ngayon, alam ko hindi pa rin napapabless yung bahay na yon. For some reason, ilang taon na siya nakatayo. 2006 pa lang yata nakatayo na yung house. Hindi namin maipabless, hindi kami makapagpabook. Ewan ko, ang bigat talaga sa feeling. The house is nice, presko, malawak, maaliwalas. Pero hindi lang ako yung naka-encounter sa bahay na yon. Naka-encounter yung buong family namin, great-grandmother ko, lola ko, yung daddy ko, even yung pinsan kong close ko nung bata pa kami. Naka-encounter din siya ngayong matanda na siya. That's where it all started. To answer your question, nakakakita po ako. Malakas ang aking sixth sense. I feel like it's a gift. I just don't talk about it. It's not something that you should brag. And it's something that you should handle responsibly. That's it for my short video. Skincare lang ako. But anyway, if you also have a horror story like this, you can message me on Instagram. You can share your stories to me there, and I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Good night, everyone.